Kamusta mga kababayan? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Ating pong pag-usapan yung nangyari doon sa day 2 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte at yung naging pahayag ni Senator Judge Ping Lacson patungkol sa kanya clarification doon sa naging pahayag sa opening statement ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero kahapon. Pero bago po yan, kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe po sana kayo, comment at like. Pag-usapan po natin kasi po ang punto po niya doon kanina yung threshold. Alam naman natin pinagtatalunan niya yung threshold. Ano po 'yon? Yun yung bilang na tatanggapin upang ma-convict o ma-acquit ang nasasaktal. Ilan bang bilang para ma-convict siya? Ilan bang bilang para ma-acquit ang nasasaktal? Ngayon, ang sabi ni Senator Chis Escudero kahapon, yung literal na pakahulugan ng 2/3 of all the members, dun muna tayo. Pero kung merong aapela, pwede namang umapela. Yung kaya kinlarify kanina ni Ping Lacson na para bang indirectly implying na pwede yung mga magkokontra dyan, kumontra na kayo, parang ganun, ano? Kasi po nakalagay po sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng ating Constitution, sa bandang baba po, mga kababayan, nakalagay po doon, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Yan po yung tanong, yan po yung statement na pinangahawakan pero iba-ibang interpretasyon, mga kababayan. At yun ang pag-uusapan muli natin ngayon. So ulitin po natin, mga kababayan, no person shall be convicted without the concurrence of the 2/3 of all the members of the Senate. Doon po, hindi sinabing 2/3 of all the senators. Ang sinabi po doon, 2/3 of all the Senate. Simple reason na naiisip natin, na logical na nakikita natin, kasi by the time na naging impeachment court ang isang Senado, so yung silang mga senador, iniwan yung legislative function nila. Sila yung nagkaroon ng judicial power. Doon sila pumunta sa judicial function nila bilang mga hukom. Kaya nga itong Supreme Court, itong impeachment court na ito sui generis. Kumbaga, one of its own, no? One of a kind, kumbaga. Iba to sa mga korte kasi ito political and kumbaga quasi-political, hindi siya purong judicial. Kasi ang mga nakaupong judge diyan mga politiko di ba mga kababayan? So ngayon, ang sabi doon, walang sino man ang pwede ma-convict nang walang boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Nako, mabigat 'yun kasi sino-sino ba miyembro ng Senado? 'Di ba? Senador lang ba miyembro ng Senado, mga kababayan? Pero pag piniloso po nyo, of course, senador lang. Pero ang punto doon, yung 2/3, kapag sa 24 kayo pumunta, kasi 24 ang senador ang 2/3 nun 16. Ngayon, bakit nagiging issue to? Dahil hindi kumpleto yung 24. Merong isang may existing warrant of arrest at hindi makita at hindi makatagpuan sa kasalukuyan. May dalawang nakakulong dahil sa kasong plunder, Republic Act 7080. Yung isa kumpirmadong suspendido na, habang yung isa hindi pa nasususpende, pero inaasahan na masususpende base sa Section 5 ng Republic Act 7080. Kasi malinaw naman doon, kapag ganyan ang kaso mo, bagamat pending pa sa korte, mga kababayan, shall be suspended sa lahat ng kanyang functions bilang isang halal, So ngayon, kung yung tatlo ay hindi makakapag-participate, punta tayo sa regular courts. Bagamat hindi regular courts ang impeachment court. Sa regular courts, hindi pwedeng humatol ang isang hukom kung hindi niya narinig, nakita, hindi siya umattend doon sa mga hearing o sa trial, di siya pwedeng humatol. Kaya nga sa Supreme Court, mga kababayan, di po ba, pag binabasa yung mga desisyon, di ba mayroon doon mga parte na nakalagay na parang did not take part, di ba? Ibaga hindi siya nakibahagi, hindi siya nakisali. Wala siyang boto. Hindi siya sumama, yung judge na yun, hindi sumama sa boto. So ngayon, kung yung 24 ay sinasabi nilang ang 2/3 ay 16, paano kayo kung hindi na 24 ang senador? Kasi po, kung 16 po ang kailangan nila, at ito po pananaw natin, mga kababayan, na bakit yung mga framers ng Constitution, hindi nila nilagay na 16
out of 24 senators. Bakit ang nilagay nila 2/3 of all the members of the Senate? Siguro baka iniisip nila baka sa darating na hinaharap, baka puwedeng maamyendahan 'yan at gawing ibang numero ang Senado. Baka mamaya gawin nilang 30, 36, 40, 50. 'Pag gano'n nangyari, yung 2/3 mag-iiba rin 'yun, hindi na 16 'yun. 2/3 of all the members of the Senate, di yung 36, kung 36 sila, hindi na 16 ang 2/3 nun. Eh, sa pagkakataong ito nabawasan, naging 21. Ang katwiran nila, miyembro pa rin naman sila, mga kababayan. Hindi pa naman sila natatanggal, excuse me, hindi pa ba sila natatanggal, hindi naman namatay, at lalong hindi naman nag-resign. Pero bagamat yun ang sitwasyon, mga kababayan, meron pong ruling doon sa quorum, sa Avellino versus Cuenco, na alam na natin lahat yun dahil pinag-uusapan ng ilang linggo na yan yung quorum, na ang naging base nilang number, hindi 24, kundi yung physically available lang na umattend, yun doon sila pumunta. Pero ano po, bakit ko po binabanggit yon? Kasi po, ang sinabi ni Senator Chis Escudero, mga kababayan, na yung threshold ay 16, dahil literally, 16 ang 2/3 ng 24, kaya kung may kumontra, kumbaga, pwedeng pumunta sa Supreme Court, pero sa ngayon, yun yung susundin. Anong pinagbasihan niya? Pinagbasihan niya, mga kababayan, yung Bayan versus Zamora case, yung GR number 138570. Ito po yung nangyari noong taong 2000. Natatandaan po natin, well, ito yung na-decision na noong 2000. Pero, di natin matandaan yung eksaktong taon kung kailan nangyari yung pangyayari doon sa kasong ito. Doon po kasi may mahalagang treaty na kailangan ipasa. Ito po yung sa VFA treaty, mga kababayan. Kaso, ang problema, ang nakalagay doon, kasi po ang batas kasi, sabi sa atin, kaya para maipasa mo ang treaty, dapat 2/3 din ng miyembro. Ang bilang ng iba, parang ganito po yung nangyari noon. Paano ang 2/3 natin? Eh, wala na ata si Gloria Arroyo. Senador po si Gloria kasi that time. Pero, she was about to go on a different post, no? Siya ay pupunta na vice president ata. So, dahil iiwanan niya yung posisyon niya, may mababakanting posisyon bilang senador. So, yung 24, naging 23. So, question nila yan. Ano na ngayon ang 2/3 para maipasa namin yung batas ng BFA Treaty? Ang sabi ng Supreme Court, 16 pa rin. Kasi sa 24 pa rin ang base eh. Yun ang base yun ang ginamit ng Supreme Court. Kaya sinabi ni Chis Escudero, mga kababayan, yun ang susundin natin. Yun ang jurisprudence sa hawak natin eh. Di po ba? So, kung may magtatanong, pwede pumunta sa Supreme Court. Pero ako, personally, ang paniniwala ko, ang threshold na babago. Like I said, paano kung 24 senators, 10 nag-resign, di 14 na lang. Eh, ang paniniwala ng iba at ang interpretasyon ng iba, dapat 16 vote para ma-convict. Eh di kahit mabigat ang ebidensya laban sa nasasakdal, automatic acquittal na yon. Automatic acquitted na siya kasi 14 lang yung pwedeng dumalo eh. Di po ba? Dapat logical na magbabago yung threshold mo. Depende sa dami ng pwedeng umattend. Na logical na pwedeng umattend. Like, hindi patay, hindi comatose, hindi... Kasi pa yung mga nakakulong, deprived yan eh. PDL nga eh. Person deprived of liberty. Walang kalayaan niyang umattend kahit gusto nilang umattend, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, pipitinin ko kayo kaunti kasi may ipapost po ako at anong oras na. Ipapost ko po yung isa kong video patungkol sa impeachment trial pa rin po, yung tungkol naman sa yung tanong na was the act impeachable? Yung sinasabing threat na ginawa ni BP Sara, impeachable ba yun? Impeachable offense ba yun? Ano ba sinasabi sa Revised Penal Code? Article 282, mga kababayan. Yan, pag-aaralan natin yan. So, mga kababayan, sana may natutunan tayo ngayon. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo. Maraming pong salamat, mga kababayan. AJ Commentaries po.